Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Javier. Taong 1975, probinsya ng Leyte. Javiera po, gising at maaga pa tayo sa bayan. May mga kailangan akong bilhin para dito sa kariton ng mga paninda nating buko. Akala ko ba sasama ka sa akin? Wika ni Lolo Arturo. Tindero ng buko at katuwang na matanda si Javier sa paglalako ng paninda. Opo Lolo, mabango na po. Tugon ni Javier habang nag-aalmusal. Ayos ka lang ba, Apo? Nitong mga nakaraang araw, napapansin kong parang palagi kang tinatanghali ng gising. May problema ba? Tanong ng lolo. Napapahala ang matanda sa biglaang pagbabago ng kilos ng apo. Ayos lang naman po ko lo. Pasensya na po kung palagi ako nahuhuling gumising ha. Di ko po kasi maintindihan eh. Pero parang palaging pagod ang katawan ko. Yung para bang magdamag ako na nagtatrabaho kahit maaga naman ako natutulog. Ewan ko ba lo? Tugon ni Javier. Nangyari ang lahat ng kakaiba sa sarili nang sumapit ang buwan ng kaarawan. Hindi na niya kayang ihiwalay ang totoo sa panaginip. Sa tuwing natutulog, nananaginip ito na nasa labas siya at mabilis na tumatakbo. Hindi niya alam kung bakit pero tila palagi siyang tumatakbo at may hinahabol. Kaya naman sa tuwing magigising sa umaga, sobrang pagod ng katawan niya. Ang mabuti pa siguro, Apo, magpatingin muna tayo sa manggagamot. Baka mamaya, napaglalaruan ka ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Ayoko namang mahuli ang lahat. Iba ang kutob ko sa mga nangyayari sa iyo eh. Bilisan mo na ang pag-almusal. Dadaan muna tayo kila Agoncillo. Wika ni Lolo Arturo. Si Tata Agoncillo ay kilalang manggagamot sa lugar. Simula pagkabata ni Javier, dito na siya dinadala ng lolo kapag may sakit o kaya naman masama ang pakiramdam. Bata pa lamang si Javier, madalas na itong makakita ng mga kakaibang nilalang, maging aswang. Nakaengkwentro na ng binata habang nasa banyo. Nakadungaw sa palikuran at nakikita ang bilog na namumulang mga mata. Inaaswang pala si Javier, sanhi ng ilang buwan na pagkakasakit. Kailangan pa balo? Mawawala din naman to eh. Huwag na nating abalahin pa si Tata Agoncillo. Siguradong marami na naman yung pasyente. Huwebes po ngayon. Alam nyo namang 2 beses sa isang linggo lang kumanggamot yung matanda eh. Sigurado ako na kung dadaan pa tayo doon, baka gabihin naman tayo nang uwi mula sa bayan. Pagdadahilan ni Javier. Pero ang totoo, ayaw lang niya na maghintay sa pila. Madali itong mabagot at nais kagad makauwi. O siya, sige. Sa bayan na muna tayo pumunta. Pero ipangako mo sa akin, sa oras na lumalayang nararamdaman mo, huwag kang maglilihim. Magsabi ka kagad para naman maagapan natin. Naiintindihan mo ba ako, Apo? Bili ni Lolo Arturo. Tumangulang si Javier bilang pagsang-ayon. Nang naroon na sa bayan, habang nasa pamilihan, naiwan si Javier sa isang banda para bantayan ang tinda nilang buko. Bagamat nais ng lolo na bumili ng pyesa ng kariton, naisipan ni Javier na magbitbit na din ng panindang buko. Nakalagay ito sa magkabilang dulo ng kawayan na pinapasan. Buo matatagalan si lolo sa loob ah. Mabuti na lang naisipan kong magdala ng paninda. Kung hindi, sigurado ako mababagot na naman ako dito. Teka nga, parang mas magandang pumwesto doon malapit sa simbahan ah. Kahit 4 na buko lang ang mabili, para naman sulit yung paglalakad ko. Wika ni Javier sa sarili. Masinop sa pera ang binata. Natutunan niya ito kay Lolo Arturo.
kung paano magtipid at makapag-ipon ng sa gayon may madudukot siya sa oras ng pangangailangan. Oh Javier, bakit andito ka? Hindi ba kayo maglalako ng lolo mo? Napagod na ba yung matanda sa pag-iikot? Wika ni Mang Waldo. Isang kabarangay na malaki ang naitulong sa kanila. Lalo na kapag nagkakasakit si Lolo Arturo at walang matakbuhan si Javier para mautangan. Isa si Mang Waldo sa tao mapagkakatiwalaan ng binata. Kayo po pala, Mang Waldo. Magandang araw po. Nasa loob pa po ng pamilihan si Lolo eh. Naghahanap ng pyesa para sa karito namin. Nasira po yung isang gulong eh. Kaya gusto ni Lolo palitan ng mas matibay na pyesa. Tugon ni Javier. Ganoon ba? Sana naman maayos na. Alam mo naman, yan lang ang libangan ng lolo mo. Ang maglako ng buko. O sige na't mauuna na ako. Dumaan ka nga pala sa bahay mamaya pag uwi nyo at nagpakatay ako ng pato. Pinagataan ko na din. Medyo marami yan para sa amin. Kaya wag mong kalimutang dumaan para naman mabigyan kita. Bilin ni Mang Waldo. Ipinagpasalamat ng binata sa ama. Dahil salat man sa buhay, marami namang kapitbahay na tumutulong sa kanya. Gustuhin bang magtrabaho ni Javier? Mariing tumututol si Lolo Arturo. Simula pagkabata nito, meron na itong hika na bigla na lang sumusumpong. May isang pagkakataon pa na buong akala ni Lolo Arturo at mga kapitbahay babawian na ng buhay si Javier. Mabuti na lamang ay naagapan pa ito ni Tata Agoncillo. Nakagutom naman po yung sinabi nyo. Huwag kayong maglala, Mang Waldo. Pupunta po ako kagad pag uwi namin ni Lolo. Wika ni Javier. Hindi nagtagal umalis na din si Mang Waldo sa lugar. Sa kabilang banda naman, tila sobrang tagal ni Lolo Arturo sa pamilihan. 3 oras nang naghihintay sa simbahan si Javier. Bakit kaya natagalan si Lolo? Ang sabi niya bibili lang siya ng pyesa sa kariton. Anong klaseng pyesa ba ang kailangan niya? Kanina pa ako nagugutom eh. Naubos na lahat ng kinain ko nung almusal sa pagbubuhat ng buko. Wika ni Javier sa sarili. Hanggang sa may napadaan na babae sa pwesto. Pasensya ka na ha. Hindi ko naiwasang marinig ang mga sinabi mo. Meron pa akong kakanin dito. Sobra sa mga paninda ko. Sayang naman kung mapapanis lang. Kung gusto mo, sa'yo na lang oh. Mukhang kanina ka pa dyan nagbebenta eh. Wika ng babae. Nakangiti itong inabot sa kanya. Naku, maraming salamat po. Pero nakakahiya namang tanggapin yan. Pinaghirapan niyo po yan eh. Tsaka sayang naman po yung puhunan. Hindi ko po matatanggap yan. Pero maraming salamat po sa alok niyo ate. Tugon ni Javier. Tawagin mo na lang akong Criselda. Tsaka huwag kang mag-alala. Nabawi ko na yung puhunan ko at may konting kita naman. Wala nang kakain ito sa bahay eh. Sawa na kami sa mga kakanin. Masasayang lang to. Sige na, tanggapin mo na. Bumawi ka na lang sa susunod kapag nagkita ulit tayo. Pilit ni Criselda. Hindi na nakatanggi pa si Javier at kinuha na lang ito. At isa pa, nagugutom na siya sa tagal ng paghihintay. Ako naman po si Javier. Kung gayon po, sayang naman kung itatapon nyo lang yan. Tatanggapin ko na po. Pangako, kung sakaling may tutulong ako sa inyo, susubukan ko pong tumulong. Wika ni Javier habang binubuksan ang kakanin. Natutuwa naman ako at tinanggap mo. Paano? Mauuna na ako at malayo pa ang uuwian ko. Mag-iingat ka, Javier ha? Tugon ni Criselda. Nagpatuloy na sa paglalakad ang babae at biglang nawala ang dagsa ng mga taong papunta sa simbahan. Ay, kapag siniswerte ka nga naman oh.
Nakakuha pa ako ng libreng pagkain. Sa tingin pa lang masasabi kong masarap to. Isa pa, kakaiba ang bango ni Ate Griselda. Napakalinis ng amoy niya. Wika ni Javier sa sarili. Nang maubos ang 2 balot ng kakanin, saka pa lamang niya na malaya na 2 oras na pala ang lumipas. Pero wala pa din ang lolo. Nag-uumpisa ng mabahala si Javier. Ito ang unang beses na ganong katagal ang lolo sa pamilihan. Mag-aalas 3 na ng hapon. Halos maubos na din ang mga panindang buko. 2 peraso na lang ang naroon. Ano na kayo nangyari kay lolo? Ayos lang kaya siya? Di naman ako pwedeng umalis dito sa pwesto. Baka magkasalisi kami ni lolo eh. Hanapin niya pa ako. Pero bakit kaya ang tagal niya? Wika ni Javier. Mag-aalas 4 na nang makita niya si Lolo Arturo. Inaalalayan nito ng 2 binata papalapit sa kanya. Lolo, anong nangyari sa inyo? Ayos na po ba kayo? Napano po kayo? Tanong ni Javier. Makikita sa itsura ng matanda ang labis na panghihina. Meron din itong pasa sa mukha at ika-ika pang maglakad. Wala naman ito, Apo. Nagkaroon lang ng konting aksidente sa loob ng palengke. Pasensya ka na, Apo, ha. Wala akong nabiling pesa sa kariton natin. Nawala yung pera ko eh. Pero ayahan mo na. Mag-iisip na lang ako ng paraan para makadilihensya nang makabili tayo ng para sa gulong ng kariton natin. Wika ni Lolo Arturo. Napaginitan ng grupo nila Giovanni at Abner itong si lolo mo eh. Binugbog at kinuha yung pera niya. Wala namang kaming nagawa. May patalim si Giovanni. Wika ng lalaki na nagpakilalang Gen. Nawala ng malay ang lolo mo at matagal din bago nagkamalay eh. Hindi naman namin alam kung saan ihahatid o kung may kasama. Kaya inantay na lang namin na magising siya doon sa klinika. Dagdag ng isa pa na si Kenneth. Paano? Mauulan na kami ha. Walang bantay sa tindahan namin eh. Sinamahan lang namin si lolo para mahatid dito. Wika ni Gen. Kagad namang dumiretso ang 2 sa palengke. Pasensya ka na talaga, Apo. Nawala pa tuloy yung natitira natin ipong pera. Medyo minalas yata tayo ngayon ha. Wika ni Lolo Arturo. Nakita ni Javier ang lungkot sa mukha ng matanda. Matagal nilang pinag-ipunan ang pambili ng pyesa sa lumang kariton. Pero sa isang iglap, nawala lang ito dahil sa mga mapagsamantalang tao. Huwag na ho kayong malungkot, Lo. Pera lang naman yun eh. Kikitain pa din naman natin yun. Ang mahalaga po, maayos kayo. May sugat po ba kayo? Ang mabuti pa siguro, sumakay na tayo pa uwi. Naibenta ko naman po lahat ng mga tinda kong buko ngayon eh. Mamaya po, maunguha ulit ako ng mga titinda ko bukas. Saglit lang naman po eh. May ipon ko na ulit yung pambili natin. Wika ni Javier. Nakangiti ang binata. Gusto nitong pagaanin ang pakiramdam ng lolo. Subalit labis ang galit nito sa kalooban. Nang mga oras na yun, gusto niyang sumugod sa palengke para hanapin ang mga nangikil sa matanda. Pero alam ni Javier, kailangan niyang unahing maiuwi ang lolo para makapagpahinga. Nang makauwi sa tahanan, kagad naman niyang pinahiga ang lolo at pumunta kila Mang Waldo. Oh Javier, bakit parang Biyernes Santo naman yung mukha mo? Ano bang nangyari? Kakarating niyo lang ba? Tanong ni Mang Waldo. Oo, Mang Waldo. Nagkaroon po kami ng problema sa palengke. Napag-initan si lolo ng tao ng grupo ni Giovanni. Ang masama pa, kinuha nila yung pera ni lolo matapos bugbugin eh. Mang Waldo, dumaan lang po ako para dun sa ginataang pato para may makain si lolo. Pasensya na po kayo ah.
Wika ni Javier. Natatandaan niya ba yung muka? Ang mabuti pa siguro, magpasa kayo ng reklamo sa tanggapan ng kapitan nang mapuntahan kagad ng barangay. Hindi dapat palampasin ang ginawa nila kay Mang Arturo. Gusto mo bang samahan kita? Tanong ni Mang Waldo. Hindi na po siguro. Isa pa hindi naman natin kilala yung mga yun. Baka lalo lang kaming paginitan ni Lolo. Tsaka naglalako po kami ng paninda naming buko. Ayoko na mapahamak pa si Lolo. Maraming salamat po dito sa ulam. Babawi na lang po ako sa susunod. Wika ng binata. Kaagad na itong nagpaalam kay Mang Waldo. Habang naglalakad papalayo, naaawa naman si Mang Waldo sa maglolo. Wala silang kakayahan na ipagtanggol ang mga sarili at walang ibang kamag-anak na malalapitan sa lugar. Sa tagal ng residente ni Lolo Arturo sa barangay na yon, ni minsan walang bumisitang kamag-anak sa kanya. Bata pa lamang si Javier. 5 taon pa lamang ito. Siya na lang ang kasama ng matanda. Kaya kahit anumang paraan na pwedeng makatulong, sinusubukan ni Mang Waldo na tulungan ng maglolo. Lo, kain na po muna kayo. May binigay sa aking ulam si Mang Waldo. Mainam po ito para bumuti ang pakiramdam nyo. Wika ni Javier. Ipinaghanda ng binata ang matanda ng makakain. Pero nag-alala si Javier nung makitang nanginginig ang katawan ni Lolo Arturo. Nang tignan niya ito, sobrang taas ng lagnat na matanda. Dala siguro ng pambubugbog sa kanya. Kagad lumabas si Javier. Pumunta sa tahanan ni Tata Agoncillo para humingi ng tulong. Subalit nang makarating doon si Javier, wala ito sa tahanan at tila may pinuntahan na ibang pasyente. Tuliro na ang itsura ng binata ng mga sandaling iyon. Javier, anong nangyayari sa'yo at hingal na hingal ka? Kung si Tata Agoncillo ang sandya mo, umalis. May sumundo sa kanya kanina. Manggagamot yata sa kabilang barangay. Wika ni Aling Celia, isa sa mga kapitbahay. Si Lolo po, napakataas ng lagnat at nanginginig. Hindi ko po alam ang gagawin. Ano po ang dapat ipainom sa kanya? Tanong ni Javier. Nanginginig na din ang binata sa labis na tensyong nararamdaman. Tila aatakihin na ito ng hika. Halika, sumama ka sa akin at may gamot pa yata ako sa bahay. Kalma mo ang sarili mo. Napakaputla mo na Mamaya atakihin ka na naman ng hika mo. 2 pa kayong maging alagain ko. Huwag kang mag-alala. Bagiging maayos din ang lolo mo. Wika ni Aling Celia. Nang makuha nito ang kailangang gamot, kaagad na silang pumunta sa tahanan nila Javier. Nadatna ni Aling Celia ang nakakaawang sitwasyon ng matanda. Nang tanggalin ng ale ang damit ng lolo, tsaka lang nila nakita na tadtad ng pasa si Lolo Arturo sa muka, sa braso, pati na din sa mga binti. Meron din itong malaking pasa sa likod. Tila hinampas na kung anong matigas na bagay. Halos magwala si Javier sa mga nakita. Naroon na din ang ibang kapitbahay para tumulong. Natagalan pa bago humupa ang lagnat ni Lolo Arturo. Tsaka pa lamang kumalma si Javier. Ano bang nangyari sa'yo, Arturo? Mga walang puso ang gumawa nito sa'yo Halos patayin ka na nila sa bugbog na natamo ng katawan mo. Wika ni Aling Cecilia. Bandang 11:00 ng gabi nang bumuti ang kalagayan ni Lolo Arturo. Nakatulog na ito at nawala na ang panginginig. Nagpaalam na din ang mga kapitbahay na tumutulong sa kanila. Nang maglaon, sa pagod ng utak at katawan ni Javier, nakatulog na ito nang masiguradong maayos na ang lolo.
hanggang sa muling nanaginip ang binata. Patuloy lang siya sa pagtakbo. Subalit sa pagkakataong yon, tila napunta siya sa palengke. Sa paglilibot sa lugar, nakita niya ang pangkat ng kalalakihang nag-uusap at nagtatawanan habang nagiinuman. Iba ka talaga paring Giovanni. Pati yung matanda kanina, hindi mo pinatawad sa kalupitan mo. Para ka tuloy artista sa palengke. Pinag-uusapan ka ng mga tao eh. Wika ng isang lalaki. Isa lang siya sa maraming matatandang nakatikim ng bagsik ko, paring Abner. Kita mo naman eh, nanlaban pa para sa pera niya. Buti nga at nakapagpigil pa ako eh. Kung hindi, baka kung anong nagawa ko dun sa matanda. Tugon ni Giovanni. Masyadong malinaw ang mga detalye. Kaya sa isip ni Javier, hindi lang ito basta panaginip. Nakatago lang si Javier sa likod ng mga kahon na nasa tambakan habang pinapakinggan niya ang tawanan ng 4 na lalaki. Hanggang sa nandilim ang paningin ni Javier. Nang magkamalay, naroon na siya sa kusina ng tahanan. Sa isip niya doon na siya nakatulog. Panaginip na naman. Pero sila ba talaga yung mga taong nang bugbog kay Lolo? Bakit ko sila nakikita? Wika ni Javier sa sarili. Sobrang nagtataka ang binata. Pero bigla naman siyang tinawag ng Lolo. Mukhang nagising na ito at bumuti na ang kalagayan. Lolo, kamusta po kayo? Kamusta po ang pakiramdam nyo? Sobra kami nag-aalala sa iyo ni Aling Cecilia. Andito po siya kagabi. Pati na din po yung iba nating kapitbahay. Hindi ko nga po alam ang gagawin ko kagabi kung wala sila eh. Wika ni Javier. Oo, Apo. Maayos na ang pakiramdam ko. Huwag mo na ako masyadong alalahanin. Ipangako mo sa akin na wala kang gagawing bagay na ikapapahamak mo. Huwag kang magpapadalos-dalos. Malinaw ba? Ikaw na lang ang meron ako. Kaya lagi mong ingatan ang sarili mo. Natatandaan mo naman siguro yung pinag-usapan natin. Tugon ni Lolo Arturo. May kutob ang matanda na may masama nang nangyayari sa apo. Opo Lolo, kapag mas lumala po ang nangyayari sa akin, ako na po mismo ang magyayaya sa iyo papunta kay Lamang Agoncillo. Huwag po kayong magalala. Maayos naman po ko eh. Parang ang gaan nga po ng pakiramdam ko ngayon. Nawala na po yung galit na nararamdaman ko sa mga nangyari kahapon. Basta lo, parang ang gaan talaga ng pakiramdam ko. Lalabas lang muna ako para maghanap ng sampung ha. Yun yung bili ni Aling Cecilia na ipainom sa'yo eh, kapag nagising ka. Wika ni Javier. Habang nasa kapitbahay ito at nanghihingi ng sambong, napadaan si Mang Waldo na kakagaling lang sa palengke. Magandang umaga po Mang Waldo. Kamusta po kayo? Maayos na po pala si Lolo. Salamat po, tinulungan ako nila Aling Cecilia. Ang aga niyo naman po yatang nagpunta sa palengke. Bungad ni Javier. Magandang umaga Javier. Mabuti naman pala at maayos na si Mang Arturo. Oo. Naisipan kong maglakad-lakad papuntang palengke kanina. Tsaka bumili na din ako nitong paborito kong goto. Eto. Sinabay ko na kayo ng lolo mo. Ipakain mo sa kanya na makabawi ng lakas. Sige na't mag-aalmusal muna ako. Wika ni Mang Waldo. Grabe. Ang agang maglakad ni Mang Waldo ah. Madaling araw pa lang nasa palengke na siya. Tapos nilalan pa niya kami ni Lolo ng goto. Ay, napakabait talaga ni Mang Waldo. Wika ni Javier sa sarili habang naglalakad pa uwi. Masaya ito na masarap ang almusan nila ni Lolo Arturo. Pagdating sa tahanan, naabutan niya ang lolo na nagbabalat ng saging na saba. Lolo, bakit bumangon na po kayo? Dapat nagpapahinga ka pa eh. Ako na po dyan.
Ang mabuti pa mag-almusal po muna tayo. Wika ni Javier. Pero biglang nakaramdam si Javier ng pagkahilo. Napaupo ito at saglit na natahimik. Apo, ayos ka lang ba? Mukhang mas kailangan mo ng pahinga kaysa sa akin. Ang mabuti pa siguro, pumunta na tayo kay Agoncillo. Iba na ang kutob ko sa mga nangyayari sa'yo. Hala sige, kumain na muna tayo. Wika ni Lolo Arturo. Wala nang nagawa si Javier kundi sumunod sa matanda. Kahit siya ay hindi na maipaliwanag ang mga biglaang panlalambot. Kahit kumakain naman ng maayos. Ang mga panaginip na tila totoo at mga hindi maipaliwanag na pagod na nararamdaman tuwing nagigising. Magandang umaga sa'yo, Arturo. Kamusta na ang pakiramdam mo? Bakit naman lumabas ka na kaagad? Nagbili naman ako dito kay Javier na huwag ka munang hahayaang magpagod. Bati ni Aling Cecilia nang makita ang maglolo. Etong apo ko, ilang araw nang palaging nahihilo at nanlalambot. Nababahala na ako Baka kung ano ng sakit ang meron siya. O mas malala, baka napaglalaruan na siya ng kakaibang nilalang. Pero parang wala si Agoncillo sa bahay niya. Ay nako. Apo, tara na. Bumalik na muna tayo sa bahay. Magpahinga ka at hindi ka muna pwedeng magtinda. Tugon ni Lolo Arturo. Mag-aalas 6 na ng gabi. Muling nakita ni Javier si Criselda. Naroon sa lugar at muling may dalang paninda. Nakatingin sa kanya ang babae habang nag-aabang sa labas ng bakuran. Ate Criselda, paano ka napunta dito? Tsaka mukhang ginabi ka na sa pagtitinda mo Wika ni Javier. Dito ka pala nakatira, Javier? Hindi naman kakaninang tinda ko ngayon. Mga ulam, ginataang gabi, tsaka meron din ako nitong kinilaw na karne at dinuguan. Malapit lang dito ang bahay namin Kaya nagbabakasakali ako maglako. Ano, bibili ka ba? Tugon ni Criselda. Nang mga oras na yon, bigla namang lumabas si Lolo Arturo sa labas ng tahanan. Magandang hapon sa iyo, Iha. Pasensya na't wala kaming pambili sa ngayon. Nagkaberya ako kahapon Gustuhin man naming bumili. Wala naman kaming ipambabayad sa iyo. Tanggi ni Lolo Arturo. Nagtataka ang matanda kung bakit bigla na lang may nagtitinda ng ulam sa lugar. Dahil papasok na ito sa dulo ng barangay at wala nang masyadong tao sa lugar. Magandang gabi, Lolo. Huwag po kayong mag-alala. Pwede nyo naman pungutangin muna Total, alam ko naman ang bahay nyo. Babalikan ko na lang po kayo dito. Okay to, Javier Isang dinugaan. Tsaka tingnan mo din tong hilaw ko. Sigurado, masasarapan ka dyan. Pilit ni Criselda. Bago pa man muling makapagsalita si Lolo Arturo, kaagad nang umalis si Criselda. Apo, mukhang kilalang kilala ka ng babae Saan mo ba nakilala yon? Tsaka bakit parang napakabait niya sa'yo? Tanong ni Lolo Arturo. Yun din nga po ang pinagtataka ko, Lo noong isang araw ko lang siya nakilala sa palengke. Binigyan niya po ako ng libreng kakanin nung inaantay ko kayo. Baka naman po nagkataon lang talaga, Lo. Pero hanga ako sa kanya. Kahit babae siya masipag siyang maglako. Pero nag-aalala nga ako sa kanya Inabot na siya ng gabi sa daan. Wika ni Javier. Hala sige. Ang mabuti pa pumasok na tayo at mahamog na. Pagkatapos mong kumain, ikaw na lang ang magligpit sa kusina. Inaantok na ako Tugon ni Lolo Arturo. Hindi na po ba kayo kakain, Lo? Tanong ni Javier.
Dahil matanda na si Lolo Arturo, iniiwasan na nitong kumain sa gabi dahil sa hirap siyang makatulog kapag hindi kagad natunawan. Napasarap naman ang kain ni Javier. Natuwa siya at tama si Griselda. Sobrang sarap ng dinuguan at kinilaw na tinda nito. Ay, naparami yata ako ng kain ah. Paano ako makakatulog kagad nito? Ang mabuti pa siguro, magpapahinga muna ako sa labas ng pinto hanggang buwaba ang kinain ko. Wika ni Javier sa sarili. Tahimik lang itong nakaupo sa bakuran. Naisipan niyang magsunog ng mga tuyong dahon at sanga na naipon ng lolo. Bandang 9:00, mas lumalamig na ang hangin nang mapadaan sa kanila si Aling Cecilia. Aba, Javier, bakit nasa labas ka pa? Hindi mo ba nabalitaan yung sinabi ng barangay? Pumasok ka na sa loob ng bahay niyo at baka mahuli ka pa ng tanod. Balita sa bayan yung pinatay na grupo ng sanggana sa palengke. Gutay-gutay daw ang katawan at wala ng mga lamang loob. Ayon sa mga sabi-sabi, aswang ang pumatay sa mga siga. Pero maganda naman na nawala na ang mga sanggano. Pero walang makapagsasabi. Baka mamaya makarating sila dito sa lugar natin. Mahirap na. Sige na, Javier. Pumasok ka na. Wika ni Aling Cecilia. Naintriga si Javier. Sino kaya ang mga sinasabi ng alin ng mga sanggano ng palengke na napatay? Nakaramdam din ng takot si Javier kaya minabuti na din niyang pumasok. Sana naman, lahat lang ng masasamang loob at mga mapagsamantala ang kinakatay ng aswang. Mas mabuti nga yun para maging tahimik ang lugar namin. Pero ang aswang ay aswang wala naman yung pinipili. Wika ni Javier sa sarili. Habang nag-iisip ng mga pagkakakitaan bukas, hindi na malaya ng binata na nakatulog siya. Ano? Nasa labas ako ng bahay? Panaginip na naman to? Tanong ni Javier sa sarili. Hanggang sa nakita niya ang lalaking nakatayo sa may tarangkahan ng tahanan. Panahon na para bumalik ka kung saan ka nababagay, Javier. Wika ng lalaki na nagpakilala sa pangalang Victor. Dahil sa narinig, nagulat si Javier. Hindi niya kilala ang lalaki pero tila alam nito kung sino siya. Pero bigla din namang nawala si Victor. Dito na muling tila gumala si Javier at mabilis na nagpunta sa kabayanan. Sobrang bilis ng binata na tila lumilipad. Teka, kaninong lamay to? Tanong ni Javier sa sarili. Marahang lumapit si Javier at nakita ang nasa loob ng ataol. Ito ang nakita niyang tao sa panaginip noong nakaraang gabi. Walang iba kundi ang bumugbog sa lolo na si Giovanni. Pagkatapos, biglang nagkagulo ang mga naroon. Nakitakbo na din si Javier at sa isang iglap lang, tila lumilipad na naman siya. Hanggang sa may nakita itong aswang. Tila tinambangan ang mag-asawang nasa tricycle. Sumigaw ang buntis na tila manganganak na. Naroon naman ang asawa ng babae. Hinaharap ang aswang. Di ko maintindihan pero bakit ganito ang mga panaginip ko? Tanong ni Javier sa sarili. Pero nakita niyang papalapit na ang aswang sa buntis. Habang nakahandusay na yung lalaki at sugatan. Hindi man intensyon, sinugod niya yung aswang at walang humpay na pinagsusuntok. Pero hindi pa nasiyahan si Javier. Tinukot nito ang puso ng nilalang. Matapos yon, sa panaginip niya muli siyang umuwi ng tahanan at nandilim ang paningin. Nagulat si Javier pagkagising niya. Naroon na si Mang Agoncillo, katuwang ang lolo at may ginagawa sa kanya. Lo,
Ano pong nangyayari? Bakit po andito si Tata Agoncillo? Tsaka, ano po yung nakabalibon na usok? Tanong ni Javier. Nagumpisa itong mataranta at matakot. Kaya naman bigla siyang sinumpong ng hika. Huwag kang mag-alala, Apo. Para sa ikabubuti mo ito. Tiisin mo lang muna at matatapos din ang lahat. Magtiwala ka lang sa akin. Wika ni Lolo Arturo. Pero hindi magawang kumalma ni Javier. Mas lumalala ang hika at kahit subukang pakalmahin ang sarili. Dahil sa usok na nakapaikot sa kanya, nahihirapan siyang gawin ito. Lolo, hindi po ako makagalaw. Nahihirapan na po akong huminga. Ano po bang nangyayari? Lo, tulungan niyo po ako. Pagmamakaawa ni Javier. Pero patuloy lang sa ginagawa si Tata Agoncillo. Nasa panaginip pa ba ako? Ano nangyayari sa akin? Sino si Victor? Bakit ganito ang panaginip ko? Sak Lolo! Gisingin niyo ako, parang awa niyo na. Wika ni Javier. Labis ang paghihirap na nararamdaman ng binata. Samut-sari na ang mga katanungan sa isipan. Maya-maya pa, muli siyang nakarinig ng pamilyar na boses. Alam niyang si Victor ito at tinatawag ang pangalan niya. Inabas niyo si Javier. Hindi niyo siya matatago sa akin, lalo na ngayong nagising na siya. Wika ni Victor. Nakakatakot ang boses nito at galit na galit. Pero sa isip niya, wala naman siyang kasalanan sa tao para magalit ito sa kanya. Nang magbigkas ng orasyon si Tata Agoncillo, nakaramdam ng paghigpit sa leeg si Javier. Tila lalong pinipiga ang baga at sikmura. Umiiyak habang nagmamakaawa si Javier. Sinasabi sa lolo na gisingin na siya mula sa bangungot. Nang makarinig siya ng isa pang boses. Javier, tibayan mo ang loob mo. Kailangan mong malampasan ito para sa kaligtasan mo. Lakasan mo ang determinasyon mong mabuhay kung gusto mo pang makita ang lolo mo. Wika ni Griselda. Ate Griselda, paano nandito ka? Ano pa talagang nangyayari? Tanong ni Javier. Unti-unti nang nangihina ang binata. Papikit na ang mga mata at tila babawian na ng buhay. Hanggang sa nahawakan niya ang mga mainit na kamay ni Griselda. Tumingin ka lang sa akin. Ikalma mo ang sarili mo, Javier. Kaya mo yan. Paulit-ulit na wika ni Griselda. Iniisip ni Javier. Si Griselda ang magsasalba sa kanya sa masamang bangungot. Halos masilaw siya sa liwanag ng paligid. Maghanda ka, Arturo. Papalabas na. Ihanda mo ang garapon. Sigaw ni Tata Agoncillo. Maya-maya pa, biglang tila may bumaba sa lalamunan ni Javier. Naramdaman ng binata na tila sasabog na siya sa sakit. Marahan itong umangat at tila gumagalaw sa lalamunan. Walang ano-ano'y. Nailuwa ni Javier ang itim na sisiw. Kaagad naman itong kinulong ni Lolo Arturo sa garapon. At pagkatapos, pinainom ng maligamgam na tubig na may asin si Javier. Kasabay nito ang pagsigaw ni Victor na marahang humihina at tuluyang naglaho. Dito na nawala ng malay si Javier. Ilang oras pa ang lumipas. Bandang 2:00 ng hapon nang magising si Javier. Buhay pa ako? Ay, grabing panaginip naman yun. Wika ni Javier. Mabuti naman gising ka na. Ito, uminom ka ng sapaw ng tinola nang lumakas ka. Wika ni Griselda na nagbabantay sa kanya. Malakas ang katawan mo, iho, sa kabila ng mga naganap. Maligayang pagbabalik sa mundo ng mga tao.
Bati ni Tata Agoncillo. Ikinararangal at tinatanggap kita bilang totoong apo. Hindi mo binigo ang nanay mo. Tama siya sa sinabi niya sa akin. Wika ni Lolo Arturo. Naguguluhan ng binata. Sa isip niya, tila hindi pa siya tuluyang nagigising sa panaginip. Javier, hindi ka binabangungot. Lalong hindi ito panaginip. Totoo ang lahat ng naganap sa'yo. Lahat ng naaalala mo sa paglalakbay mo sa labas. Wika ni Criselda. Ate Criselda, ano po bang ibig niyong sabihin na totoo lahat? Hindi po ito magandang oras para magbiro. Tugon ni Javier. Hanggang sa lumapit sa kanya si Lolo Arturo. Javier po, oras na siguro para malaman mo ang lahat. Unang-una, humihingi na ako sa iyo ng paumanhin sa mga malalaman mo. Wika ni Lolo Arturo. Saglit na natahimik ang paligid. Huminga muna si Lolo Arturo bago simulan ang pagsasalaysay. Apo, hindi kita kadugo. Noong magtatatlong taon ka pa lamang, inihabilin ka sa akin ng nanay mo. Mula sa baryo ng Angkanyo, itinakas ka ng nanay mo para mabigyan ng maayos at normal na buhay. Pero nalaman kagad yun ng tatay mo. Pinatugis na kayo ng nanay mo, apo. Isa lang akong hamak na mangangaso noon. Natagpuan ko kayo sa ilalim ng malaking puno. Nakabalot ka sa itim na tela. Habang naghihingalo naman ang nanay mo. Noong una natakot akong lapitan kayo dahil kakaiba ang itsura niya. Pero nakiusap siyang kunin kita at alagaan. Ang bilin pa niya sa akin, balang araw may darating para hanapin ka. At kung mangyari man yon, 2 tao lang ang pwede kong pagkatiwalaan. Ang kapatid niyang si Waldo at pinsan niyang si Criselda. Lolo, ano po bang sinasabi niyo? Tanong ni Javier. Javier po, nagmula ka sa lahi ng mga aswang. Ang lalaking nagpakilala sa iyo bilang Victor, siya ang tatay mo. Ang pumatay din sa nanay mo. Andito si Criselda para tulungan kang maalis ang bertud ng aswang na nilagay sa iyo ng tatay mo noong sanggol ka pa lamang. Sinasabing lalakas at magigising ito sa oras na tumuntong ka sa 18 kaarawan mo sa pagbilog ng buwan. Apo, hindi pa naginip ang paglabas mo ng bahay sa gabi. Ilang ulit na kitang nakikita na dumarating na madaling araw. Dumadaan ka sa bintana ng bahay. Pero kagabi, iba na ang nangyari sa'yo. Puno ka ng dugo sa buong katawan mo. Ang kinakabahala namin, baka kumain ka na ng tao. Wika ni Lolo Arturo. Pero naipaliwanag naman ni Javier ang lahat. Ayon dito, akala niya panaginip lang yon. Kaya malakas ang loob niyang kalabanin ang aswang hanggang sa mapatay niya ito bago pa masaktan yung buntis. Pero ayon kay Javier, kung alam niya na totoo ang lahat ng yon, baka hindi siya sumugod sa sobrang takot. Nagpapasalamat ako kay Lolo Arturo at napalaki kanyang maayos at maginoong tao. Kung natatandaan mo yung mga binigay kong pagkain sa'yo, may laman yung mga ritual para maumpisa na ang paghihiwalay ng bertud sa katawan mo. Sa tulong ni Tata Agoncillo, doon lang ito nakumpleto. Wika ni Criselda. Dito unti-unting naalala ni Javier ang mga panahong noong bata pa. Regular silang pumupunta sa tahanan ni Tata Agoncillo at may mga orasyong binabasa sa kanya. Meron din itong pinapainom at pinapahid. Buong akala niya ay para lang ito sa mga pilay at pagkakasakit. Parte na pala ito ng mahabang proseso ng gamutan para maging normal siyang tao.
Ito ang huling hapili ng nanay mo. Ang protektahang kalaban sa pamilyang aswang ni Victor. Pasensya ka na apo kung inilihim namin. Noong sinabi mo sa akin ang pangalang Criselda, tsaka ko lang naalala ang mga bilin ng nanay mo bago siya namatay. Kinukutoban na akong nag-uumpisa na ang paggising ng dugong aswang mo. Wika ni Lolo Arturo. Kung gayon, Lolo, ako po ba ang pumatay sa grupo nila Giovanni? Mamatay tao po ba ako? Nakita ko pa silang nagiinuman ng isang gabi. Pagkatapos, kinaumagahan nun, napabalitang namatay na ang lahat ng membro ng grupo nila. Tanong ni Javier. Hindi ka mamamatay tao, Javier. Ako ang gumawa nun kila Giovanni. Hindi para sa iyo at hindi dahil pamangking kita, kundi dahil sinakta nila ang nag-iisang taong pumuprotekta sa iyo sa loob ng maraming taon laban kila Victor. Kaya walang ibang kamag-anak na dumadalaw kay Lolo Arturo. Hindi na siya nag-asawa para maprotektahan ka laban sa mga aswang. Kaya wag mo sanang sisihin ang lolo mo kung hindi niya kagad sinabi sa iyo. Pero ngayong matagumpay nang nawala ang bertud ng aswang, siguradong hindi ka nagagambalahin pa ng ama mo. Wika ni Mang Waldo. Labis ang pagkagulat ni Javier sa lahat ng nalaman. Pero kahit ganun pa man, wala siyang makitang dahilan para kamuhian ng lolo. Para sa kanya, wala na siyang ibang maituturing na kapamilya kundi ang matanda. Matagal na panahon na ang nakalipas, pero sariwa pa rin sa alaala niya ang lahat ng naganap. Nagpapasalamat pa rin siya kay Lolo Arturo na taong nagligtas ng aswang. Nang mga panahong ito, kilala ang pamilya ni Buho bilang angkan ng mga manggagamot. Si Lola Candelaria, isang batikang manghihilot at paltera o nagpapaanak sa sitio. Habang si Tatay Sitong naman, kilala sa kahusayan nito sa pagtatandok o pagpapalabas ng kamandag ng kahit anong hayop mula sa katawan ng tao. Pero ang pinakamalupit at inirespeto ng lahat ay si Lolo Esau. Ayon sa mga nakapagpagamot na sa matanda, kakaiba ang pamamaraan nito dahil habang ginagamot ng matanda, tila napupunta sila sa ibang mundo. Maging si Buho, naranasan ito nang minsan mangyari ang kakaibang kaganapan sa buhay. Nasa edad 16 ang binata. Hindi niya sinasadyang makasagi ng nilalang. Hindi naman ito nakita ng binata noong nanguhuli ng isda sa ilog malapit sa kanila. Halos 1 linggo bago matukoy ang karamdaman. Maging ang ama at lola, nahirapan din malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Sitong, mabuti pa sunduin mo na ang tatay mo. Hindi ko na malaman kung paano gagamutin itong panganay mo. Utos ni Lola Candelaria. Ano ka ba naman, Buho? Alam mo namang tanghaling tapat nagpunta ka pa din sa ilog. Ilang beses na kitang sinabihan na huwag kang pupunta doon ng gantong oras eh. Tugon ni Tatay Sitong. Nako Sitong, hindi pa nga tayo sigurado kung talaga bang nagambala ng elemento ang anak mo. Nagngangawa ka na kagad. Sunduin mo na nga lang ang tatay mo. Tugon ni Lola Candelaria. Kaagad namang umalis si Tatay Sitong. Ilang minuto lang ang nakalipas. Dumating sa tahanan si Lolo Esau. Walang reaksyon ng mukha habang papalapit kay Buho. Naupo ang matanda sa tabi ng higaan ng binata. Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi ka kasi nakikinig sa tatay mo. Ilang beses ka nang sinabihan na huwag kang pupunta sa ilog kapag tanghaling tapat. Yon ang oras ng paglabas ng mga kaibigan natin. Wika ni Lolo Esau.
Nanguhuli lang naman po ako ng hito para panghapunan. Hindi ko napansin ang oras. 12:00 na po pala ng tanghali. Tugon ni Buho. Mabilis naman siyang nagamot ni Lolo Esau. Kaagad nakinig sa matanda ang elementong nabangga ng apo. Pero hindi pa doon natatapos ang karanasan ng binata pagdating sa mga elemento. Isang hapon habang nakikipaglaro ng basketball sa mga kaibigan, isang puting ibon ang dumapo sa ring ng pinaglalaroang court. Saktong tumitira si Buho at napasobra ang pagkakabato ng bola. Kaya tinamaan ng puting ibon at bumagsak sa simentong sahig. Dali-dali naman itong dinampot ng binata at tinabi sa gilid. Kinausap pa ni Buho ang ibon, pero pinagtawanan lang siya ng mga kalaro. Inaasar pa ito ng iba na nababaliw na. Habang ang ilan naman, nauunawaan siya dahil alam nilang may kakaibang kakayanan ang binata. Hindi na lang pinansin ni Buho ang pangungutya sa kanya. Sa halip itinuon nito ang pansin sa hawak na ibon. Naku naman, pasensya ka na. Hindi ko talaga sinasadya. Huwag naman sanang magalit yung nagmamayari sa'yo. Wika ni Buho. Sa kasamaang palad, nabali ang pakpak ng ibon. Dinala ng binata ang ibon pabalik sa tahanan. Hinanap ng binata ang lolo, pero wala ito doon. Ayon sa ama ay umuwi ito sa tahanan sa bundok. Teka, ano ba yung hawak mo? Kanina ko pa napapansin eh. Saan mo ba nakuha yan? Tanong ni Tatay Sitong. Ipinakita ni Buho ang hawak na ibon at nanlaki ang mga mata ng ama nang makita. Mahabanging langit, Buho! Hindi mo ba nakikilala ang ibong yan? Isa yan sa mga engkantong ibon na karaniwang alaga ng mga engkanto. Ano na naman ba ang ginawa mong bata ka? Wika ni Tatay Sitong. Wala naman po, Tay. Aksidente ko pong natamaan ng bola yung ibon habang naglalaro. Kaya po nabali yung pakpak. May paraan po ba para mapagaling ko siya? Tugon ni Buho. Kagaya ng dati, muli nila itong sinangguni kay Tatang Esau. Sa pagkakataong yun, sinadya nila ang tahanan ng matanda sa tuktok ng bundok. Pagaman may sariling pamilya, mas ninais ni Tatang Esau na manirahan malayo sa mga anak dahil mas pinagtuunan niya ng pansin ang panggagamot at ang tungkulin sa kalikasan. Ito ang unang beses na makakapunta si Buho sa lugar. Ang hindi alam ng binata, bantay sarado ito ng mga elementong alaga ng lolo. Habang naglalakad tayo papunta doon, wag na wag kang hihiwalay sa akin. Dahil masyadong delikado ang daan dito, susundin mo lang ang lahat ng mga ipagbibiling ko. Maliwanag ba? Wika ni Tatay Sitong. Tumangulang si Buho bilang pagsang-ayon at nagpatuloy lang sa paglalakad ng ama. Hanggang sa narating nila ang loob ng gubat. Hindi sinasadyang napalingon si Buho at napansin na bigla na lang nawala ang tinatahak na daanan. Tay, bakit po parang nawawala yung daan sa likod natin? Tanong ni Buho. Ibinaling naman ni Tatay Sitong ang ulo ng binata pabalik sa unahan at sinabing, huwag kang lilingon sa pinanggalingan natin, Buho. Pwede kang maligo kapag ginawa mo yun. Isa ito sa mga patibong na ginawa ng lolo mo para walang ibang makapasok sa teritoryo niya. Paliwanag ni Tatay Sitong. Maya-maya lang, narating nila ang bakanting gubat. Walang nakatayong puno, pero napapaligiran ito ng napakadaming halamang gamot. Tay, nasaan na po ba tayo? Parang malayo na tayo sa baryo natin ah. Tanong ni Buho. Nanlaki ang mga mata ng binata nang sabihin ni Tatay Sitong na naroon na sila sa ibang dimensyon. Walang ibang makakapasok sa lugar na ito kundi ang pamilya natin. Dinala kita dito sa lugar na ito dahil hindi magtatagal. Magiging kagaya ka din namin.
Tugon ni Tatay Sitong. Maya-maya naglakad ito papasok sa mataas na kumpol ng lampunaya. Nang hawiin yon ng ama, tumambad kay Buho ang maliit na kubo. Nakita din niya si Lolo Esau, naglalatag ng mga pinatuyong halamang gamot. Napatingin sa kanila ang matanda at ngumiti. Sadyang napakaamo ng mukha nito. Itsura ng tao na tila hindi marunong manakit o magalit. Oh, napadalaw kayo. Anong may paglilingkod ko sa inyo, Sitong? At bakit sinama mo pa si Buho? Tanong ni Lolo Esau. Magandang umaga po, Tay. Ito kasing si Buho eh. May nagawa na namang hindi maganda. Buho, ipakita mo sa lolo mo yung hawak mo. Tugon ni Tatay Sitong. Kagad namang nilahad ni Buho ang mga palad at pinakita sa matanda ang ibon. Ito po, Lolo. Hindi ko naman po siya sinasadyang tamaan ng bola eh. Wika ni Buho. Napailing ang matanda at sinabing, Ang ibong ito ay pagmamay-ari ng isang diwata. Mabuti at naisipan nyo itong dalhin sa lugar ko. Ang henerhiya dito sa loob ng dome ko ang magbibigay daan para mapagaling ang anumang pinsala ng engkantong ibon na yan. tugon ni Lolo Esau. Habang nagsasalita ang matanda, pinapadaan nito ang palad sa katawan ng ibong hawak ni Buho. Hanggang sa tuluyan na itong nakakilos, ikinampay ng ibon ang mga pakpak ng marahan hanggang sa maibuka ito at tuluyang lumipad. Magkahalong takot at pagkamangha ang nararamdaman ni Buho ng mga sandaling yon. Pero may katanungang naglalaro sa isipan. Ano nga ba si Lolo Esau? Matagal na natili ang mag-ama sa lugar. Sari-saring prutas na noon pa lamang nakita ng binata ang pinatikim sa kanya. Habang kumakain, ikinikwento ng matanda ang tungkol sa lugar na iyon at kung bakit pinili nitong doon manirahan. Ang lugar na ito ay dating kinatitirikan ng tahanan namin noong bata pa ako. Dito nabulat ang ama ko sa larangan ng panggagamot at dito din nabuo ang pamilya namin. Ipinamana niya ito sa aming magkakapatid. Pero sa kasamaang palad, mas pinili nilang mabuhay ng simple. Kaya ako ang mag-isang naiwan dito. Pinanatili ko kung anong nasimulan ng aking mga magulang. Kaya ako sinasabi ang lahat ng ito sa iyo, Buho. Dahil gusto kong ikaw ang mangalaga sa lugar na ito. Alam kong masyado ka pang bata, kaya hindi mo gaanong mauunawaan ng mga bagay-bagay. Pero sa pagdating ng takdang panahon, malalaman mo ang kahulugan ng sinasabi ko. Sa ngayon, maging masaya ka muna sa pagiging bata. Namnamin mo ang ganda ng buhay na pinagkaloob ng may kapal. At kapag dumating na ang oras na ikaw naman ang tatawagin ng may likha, huwag kang magdadalawang isip na gampanan ng anumang tungkuling nakaatang sa iyo. Wika ni Lolo Esau. Hanggang sa unti-unting napapikit ang binata at tuluyang nakatulog. Hindi na nito alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang ang binata na nasa loob na ito ng silid. Dali-dali naman itong lumabas at hinanap ang ama. Nagulat naman si Tatay Sitong dahil bigla na lang sumulpot si Buho sa harapan habang nagpapasa ng dyaryo. Ano ka ba namang bata ka? Bakit bigla ka na lang sumusulpot? May problema na naman ba? Tanong ni Tatay Sitong. Wala naman po, Tay. Teka, paano po ako nakarating dito? Diba naroon tayo kila... Natigil ito nang sumubat ang ama. Ano bang sinasabi mong bata ka? Hindi naman tayo umalis dito sa bahay. Tugon ni Tatay Sitong. Laking pagtataka ng pinata dahil ang pagkakatanda niya
Ang ama mismo ang nagdala sa kanya sa lugar ng lolo. Pero tay, hindi po ako maaaring magkamali. Yung ibon po, nasa na? Di ba yun yung sadya natin sa lugar ni lolo? Wika ni Buho. Hanggang sa tumayo si Tatay Sitong at muling nagsalita. Hindi nga tayo umalis sa bahay natin. Ang lolo mo ang pumunta dito. Bakit? Ano pong nangyari? Tanong ni Tatay Sitong. Ipinaliwanag ng binata ang lahat. Sinabi ng ama na ganoon ang nararamdaman ng lahat ng taong ginagamot ng lolo. Kakaibang kapayapaan ang nararanasan ng mga ito na tila napupunta sa ibang mundo. Hindi tay, hindi po ako nagkakamali. Natatandaan ko pa nga po ang daan papunta sa lugar ni Lolo Esau. Kahit ngayon mismo, pwede ko kayong dalhin doon. Hindi po ako nananaginip. Tugon ni Buho. Pakiramdam ng binata nagsisinungaling sa kanya si Tatay Sitong. Dali-dali lumabas ng tahanan si Buho at tumakbo papunta sa direksyon papunta sa bundok. Gabi na ng mga sandaling yon, kaya medyo nahirapan ng binata na tukuyin ang daanan at sa kasamaang palad ay naligaw ito. Halos mapuno ng galos ang katawan ni Buho dahil sa matatalas na mga tinik na nagkalat sa lugar. Nasa kalagitnaan siya ng madilim na kagubatan at ang tanging maririnig lang ay mga huni ng kuliglig at mga kulisap. Wala din itong dalang sulo, kaya ang ilaw lamang niya ng mga sandaling yun ay liwanag ng buwan pati na din ng mga alitaptap. Naupo si Buho sa lupa at pinakiramdaman ng paligid. Hindi nito matanggap sa sarili na nagsisinungaling ang ama tungkol sa nangyari. Ilang sandali pa ang nakalipas. Biglang nagsipag-alisa ng mga alitaptap. Napatayo si Buho dahil nakarinig siya ng malakas na angin na tila nagmumulas sa malaking nilalang. Nakaamoy din ito ng malakas na amoy ng sinindihang tabako. Kaya naman nagsimula ng matakot ang binata. Hanggang sa nakaramdam siya ng mahinang pagyanig, kasabay na mga yabag ng paa na tila papalapit sa kanya. Biglang tumayo ang balahibo nito sa batok nang marinig ang napakalaking boses ng nilalang. Anong ginagawa ng munting tao dito sa aking teritoryo? Ang lakas naman ng loob mong pumasok dito. Wika ng kapre. Napaatras si Buho habang umiiyak. Lalo na nang makita ang nagbabagang mga mata ng napakalaking tao. Hindi na malaya ng binatang nakapasok pala siya sa teritoryo ng kapre. Hindi ko po alam. Hindi ko na po alam na kayo po ang may-ari ng lugar na ito. Pasensya na po. Naliligaw kasi ako. Tugon ni Buho. Halos maihina ito sa salawal dahil sa sobrang takot. Naliligaw? Saan ba ang punta mo? Teka, huwag kang matakot sa akin. Dahil hindi naman ako nangangain ng tao. Maliban na lang kung meron kang masamang tangka sa akin. Muling wika ng kapre. Wala po. Ang totoo, papunta po ako sa lugar ng lolo ko. Kung maaari po sana, pakituro naman po sa akin ang daan papunta doon. Tugon ni Buho. Naupo ang kapre sa harapan ni Buho at hinithit ang napakalaking tabako. Alam mo bang ang lugar na ito ay napakadelikado para sa mga taong kagaya mo? Sabihin mo sa akin, ano ang pangalan ng lolo mo? Tanong ng kapre. Esau po ang pangalan ng lolo ko. Tugon ni Buho. Pagkasabi ni Buho ng pangalan ng lolo, biglang napatayo ang kapre at nakita ng pinata ang pagkagulat ng nilalang.
Anong sabi mo? Si Esau ang lolo mo? Si Tandang Esau? Niloloko mo ba ako? Tanong ng kapre. Akmang hahambalusin na sana nito ang binata na may biglang nagsalita. Itigil mo yan kung ayaw mong parusahan kita. Wika ng tinig. Napalingon ang kapre sa likuran at nakitang nakatayo si Tandang Esau. Paumanhin po, Tandang Esau. Hindi ko po alam. Inakala ko pong nagsisinungaling lang ang binatang ito. Akala ko ginagamit niya ang pangalan niyo para makapasok sa dominyo. Tugon ng kapre. Biglang tinaas ng matanda ang tungkod at napaluhod ang napakalaking nilalang. Hindi ka ba nag-iisip? Alam mong mga kadugo ko lang ang maaaring makapasok sa lugar ko. At ang batang yan, siya ang apo kong si Buho. Wika ni Lolo Esau. Muling humingi ng kapatawaran ng kapre at kaagad ding umalis. Laking pagtataka ng matanda kung paano ito nakarating sa lugar. Dahil nawawala ang mga alaala ng lahat ng nakarating doon sa oras na makalabas sila. Pero nagawang maalala ni Buho ang daan pabalik. Lolo Esau, salamat po at dumating kayo. Pinuntahan ko po kayo dito dahil sabi ni tatay, hindi daw po totoo ang nangyari na pagbuhay niyo sa ibon. Pero hindi po ako naniniwala sa kanya eh. Alam ko pong totoo lahat ng mga nangyari. At gusto ko po yung patunayan sa kanya. Wika ni Buho habang nakayakap sa lolo. Wala kang dapat patunayan sa kanya, Buho. Alam ng tatay mo na mangyayari ang araw na ito. Halika, doon tayo mag-usap sa kubo at ipapakita ko sa iyo. Tugon ng matanda. Naglakad ang dalawa papunta sa kaloob-looban ng gubat at muli nakarating si Buho sa lugar ng lolo. Ano po bang ipapakita niyo sa akin, Lolo? Hindi na ituloy ni Buho ang sasabihin. Nakita niyang nakatayo ang ama sa mismong tapat ng kubo ng matanda. Pasensya ka na anak kung sa tingin mo nagsinungaling ako. Gusto ko lang din mapatunayan ang sinasabi ng lolo mo na ikaw ang magmamana ng kakayanan niya. Mukhang hindi nga siya nagkamali. Dahil sa lahat kayo magpipinsa na dinala ng lolo mo dito, ikaw lang ang nakaalala ng daan pabalik. Wika ni Tatay Sitong. Tama ang tatay mo. Ito ay isa sa mga pagsubok na dapat pagdaanan ng taong magiging tagapagmana ko. At pumasa ka, Buho. Dagdag ni Tandang Esau. Pero lolo, hindi ko naman po ginusto ang ganitong buhay eh. Nais ko lang din po ng simple. Pero tinatandaan ko din po ang sinabi mo sa akin na kahit anong gawin kong pag-iwas, hindi ko po maitatanggi ang kapalaran ko. Wika ni Buho. At simula ng araw na yon, tinanggap ng buo ni Buho ang pagiging manggagamot. Maliban sa tungkuling ito, naging tagapagmana din siya ni Lolo Esau at naging ermitanyo. Sa paglipas ng panahon, walang nakakaalam kung saan pumunta ang matanda. Ayon sa mga natitirang kamag-anak ni Lolo Esau, namatay na ito. Pero wala namang makapagturo ng eksaktong pinaglibingan sa matanda. May iilang nakapagsabi na patuloy pa din nilang nakikita ang misteryosong matanda. Samantalang si Buho naman, nagkaroon na ng sariling pamilya at pinagpatuloy ang sinimula ng angkan. Pinili nitong ilihim sa lahat ang lugar na pinaglalagian ni Lolo Esau dahil pinamumugaran nito ng mga elemento. Ayaw ni Buho na magambala ang katahimikan ng lugar. Sa pamamagitan ng mga aral na natutunan kay Lolo Esau, tuluyan niyang sinara ang lagusan papunta doon. Nang sa ganon ay wala nang ibang makapasok. Paminsan-minsan dumadalaw pa din siya sa lugar bilang pag-alala sa lahat ng mga itinuro ng lolo.
Hindi nito makakalimutan ang mga bagay na ipinamulat ng matanda, lalo na ang respeto sa mga nilalang na hindi nakikita. Kagaya ni Lolo Esau, kinagiliwan din ng mga elemento si Buho. Dahil dito, naging mahusay din siyang manggagamot. Isang sikat na tao ang pinagaling niya na magpasa hanggang ngayon. Masasabi na saksing buhay sa kakaibang kapangyarihan ni Buho. At may isa pang tao na makakapagpatunay ng kakaibang kakayanan ng binata. Ito ay ang kasalukuyang gobernador ng probinsya. Halos hindi na ito makakilos ng dinala sa binata. Pero nang ginamot niya ito, tila pinahid lang ang lahat ng nararamdaman at tumayo mula sa kinauupuang wheelchair. Naisipaalam ng politiko ang himalang nangyari sa kanya, pero tumanggi si Buho. Inirespeto naman ng gobernador ang desisyon. At bilang gantimpala, pinagkalooban ito ng bahay at lupa si Buho na ginamit ng binata para maging lugar ng pagdadausan ng panggagamot. Sa kasalukuyan, patuloy pa din ang gagamot si Buho at sa bawat pasyenteng dumadaan, pinapaunawa nito ang kahalagahan ng respeto, kagaya ng ginawa ng kanyang guro at lolo, si Tandang Esau. Nang mga panahong ito, kilala ang pamilya ni Buho bilang angkan ng mga manggagamot. Si Lola Candelaria, isang batikang manghihilot at paltera o nagpapaanak sa sityo. Habang si Tatay Sitong naman, kilala sa kahusayan nito sa pagtatandok o pagpapalabas ng kamandag ng kahit anong hayop mula sa katawan ng tao. Pero ang pinakamalupit at inirespeto ng lahat ay si Lolo Esau. Ayon sa mga nakapagpagamot na sa matanda, kakaiba ang pamamaraan nito dahil habang ginagamot ng matanda, tila napupunta sila sa ibang mundo. Maging si Buho, naranasan ito nang minsan mangyari ang kakaibang kaganapan sa buhay. Nasa edad 16 ang binata. Hindi niya sinasadyang makasagi ng nilalang. Hindi naman ito nakita ng binata noong nanguhuli ng isda sa ilog malapit sa kanila. Halos isang linggo bago matukoy ang karamdaman. Maging ang ama at lola, nahirapan din malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Sitong, mabuti pa sunduin mo na ang tatay mo. Hindi ko na malaman kung paano gagamutin itong panganay mo. Utos ni Lola Candelaria. Ano ka ba naman, Buho? Alam mo namang tanghaling tapat nagpunta ka pa din sa ilog. Ilang beses na kitang sinabihan na huwag kang pupunta doon ng gantong oras eh. Tugon ni Tatay Sitong. Nako Sitong, hindi pa nga tayo sigurado kung talaga bang nagambala ng elemento ang anak mo. Nagngangawa ka na kagad. Sunduin mo na nga lang ang tatay mo. Tugon ni Lola Candelaria. Kaagad namang umalis si Tatay Sitong. Ilang minuto lang ang nakalipas. Dumating sa tahanan si Lolo Esau. Walang reaksyon ng mukha habang papalapit kay Buho. Naupo ang matanda sa tabi ng higaan ng binata. Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi ka kasi nakikinig sa tatay mo. Ilang beses ka nang sinabihan na huwag kang pupunta sa ilog kapag tanghaling tapat. Yon ang oras ng paglabas ng mga kaibigan natin. Wika ni Lolo Esau. Nanguhuli lang naman po ako ng hito para panghapunan. Hindi ko napansin ang oras. 12:00 na po pala ng tanghali. Tugon ni Buho. Mabilis naman siyang nagamot ni Lolo Esau. Kaagad nakinig sa matanda ang elementong nabangga ng apo. Pero hindi pa doon natatapos ang karanasan ng binata pagdating sa mga elemento. Isang hapon habang nakikipaglaro ng basketball sa mga kaibigan, isang puting ibon ang dumapo sa ring ng pinaglalaroang court.
Saktong tumitira si Buho at napasobra ang pagkakabato ng bola. Kaya tinamaan ng puting ibon at bumagsak sa simentong sahig. Dali-dali naman itong dinampot ng binata at tinabi sa gilid. Kinausap pa ni Buho ang ibon. Pero pinagtawanan lang siya ng mga kalaro. Inaasar pa ito ng iba na nababaliw na. Habang ang ilan naman, nauunawaan siya dahil alam nilang may kakaibang kakayanan ang binata. Hindi na lang pinansin ni Buho ang pangungutya sa kanya. Sa halip itinuon nito ang pansin sa hawak na ibon. Naku naman, pasensya ka na ha. Hindi ko talaga sinasadya. Huwag naman sanang magalit yung nagmamayari sa'yo. Wika ni Buho. Sa kasamaang palad, nabali ang pakpak ng ibon. Dinala ng binata ang ibon pabalik sa tahanan. Hinanap ng binata ang lolo, pero wala ito doon. Ayon sa ama ay umuwi ito sa tahanan sa bundok. Teka, ano ba yung hawak mo? Kanina ko pa napapansin eh. Saan mo ba nakuha yan? Tanong ni Tatay Sitong. Ipinakita ni Buho ang hawak na ibon at nanlaki ang mga mata ng ama nang makita. Mahabanging langit, Buho! Hindi mo ba nakikilala ang ibong yan? Isa yan sa mga engkantong ibon na karaniwang alaga ng mga engkanto. Ano na naman ba ang ginawa mong bata ka? Wika ni Tatay Sitong. Wala naman po, Tay. Aksidente ko pong natamaan ng bola yung ibon habang naglalaro. Kaya po nabali yung pakpak. May paraan po ba para mapagaling ko siya? Tugon ni Buho. Kagaya ng dati, muli nila itong sinangguni kay Tatang Esau. Sa pagkakataong yun, sinadya nila ang tahanan ng matanda sa tuktok ng bundok. Pagaman may sariling pamilya, mas ninais ni Tatang Esau na manirahan malayo sa mga anak dahil mas pinagtuunan niya ng pansin ang panggagamot at ang tungkulin sa kalikasan. Ito ang unang beses na makakapunta si Buho sa lugar. Ang hindi alam ng binata, bantay sarado ito ng mga elementong alaga ng lolo. Habang naglalakad tayo papunta doon, wag na wag kang hihiwalay sa akin. Dahil masyadong delikado ang daan dito, susundin mo lang ang lahat ng mga ipagbibiling ko. Maliwanag ba? Wika ni Tatay Sitong. Tumangulang si Buho bilang pagsang-ayon at nagpatuloy lang sa paglalakad ng ama. Hanggang sa narating nila ang loob ng gubat. Hindi sinasadyang napalingon si Buho at napansin na bigla na lang nawala ang tinatahak na daanan. Tay, bakit po parang nawawala yung daan sa likod natin? Tanong ni Buho. Ibinaling naman ni Tatay Sitong ang ulo ng binata pabalik sa unahan at sinabi, huwag kang lilingon sa pinanggalingan natin, Buho. Pwede kang maligo kapag ginawa mo yun. Isa ito sa mga patibong na ginawa ng lolo mo para walang ibang makapasok sa teritoryo niya. Paliwanag ni Tatay Sitong. Maya-maya lang, narating nila ang bakanting gubat. Walang nakatayong puno, pero napapaligiran ito ng napakadaming halamang gamot. Tay, nasaan na po ba tayo? Parang malayo na tayo sa baryo natin ah. Tanong ni Buho. Nanlaki ang mga mata ng binata nang sabihin ni Tatay Sitong na naroon na sila sa ibang dimensyon. Walang ibang makakapasok sa lugar na ito kundi ang pamilya natin. Dinala kita dito sa lugar na ito dahil hindi magtatagal. Magiging kagaya ka din namin. Tugon ni Tatay Sitong. Maya-maya naglakad ito papasok sa mataas na kumpol ng lampunaya. Nang hawiin yon ng ama, tumambad kay Buho ang maliit na kubo. Nakita din niya si Lolo Esau, naglalatag ng mga pinatuyong halamang gamot. Napatingin sa kanila ang matanda at ngumiti. Sadyang napakaamo ng mukha nito. Itsura ng tao na tila hindi marunong manakit o magalit. Oh, napadalaw kayo.
Anong may paglilingkod ko sa inyo, Sitong? At bakit sinama mo pa si Buho? Tanong ni Lolo Esau. Magandang umaga po tay. Ito kasing si Buo eh. May nagawa na namang hindi maganda. Buo, ipakita mo sa lolo mo yung hawak mo. Tugon ni Tatay Sitong. Kagad namang nilahad ni Buho ang mga palad at pinakita sa matanda ang ibon. Ito po lolo. Hindi ko naman po siya sinasadyang tamaan ng bola eh. Wika ni Buho. Napailing ang matanda at sinabing, Ang ibong ito ay pagmamayari ng isang diwata. Mabuti at naisipan nyo itong dalhin sa lugar ko. Ang henerhiya dito sa loob ng dome ko ang magbibigay daan para mapagaling ang anumang pinsala ng engkantong ibon na yan. tugon ni Lolo Esau. Habang nagsasalita ang matanda, pinapadaan nito ang palad sa katawan ng ibong hawak ni Buho. Hanggang sa tuluyan na itong nakakilos. Ikinampay ng ibon ang mga pakpak ng marahan hanggang sa maibuka ito at tuluyang lumipad. Magkahalong takot at pagkamangha ang nararamdaman ni Buho ng mga sandaling yun. Pero may katanungang naglalaro sa isipan. Ano nga ba si Lolo Esau? Matagal na natili ang mag-ama sa lugar. Sari-saring prutas na noon pa lamang nakita ng binata ang pinatikim sa kanya. Habang kumakain, ikinikwento ng matanda ang tungkol sa lugar na iyon at kung bakit pinili nitong doon manirahan. Ang lugar na ito ay dating kinatitirikan ng tahanan namin noong bata pa ako. Dito namulat ang ama ko sa larangan ng panggagamot at dito din nabuo ang pamilya namin. Ipinamana niya ito sa aming magkakapatid. Pero sa kasamaang palad, mas pinili nilang mabuhay ng simple. Kaya ako ang mag-isang naiwan dito. Pinanatili ko kung anong nasimulan ng aking mga magulang. Kaya ako sinasabi ang lahat ng ito sa iyo, Buho. Dahil gusto kong ikaw ang mangalaga sa lugar na ito. Alam kong masyado ka pang bata, kaya hindi mo gaanong mauunawaan ng mga bagay-bagay. Pero sa pagdating ng takdang panahon, malalaman mo ang kahulugan ng sinasabi ko. Sa ngayon, maging masaya ka muna sa pagiging bata. Namnamin mo ang ganda ng buhay na pinagkaloob ng may kapal. At kapag dumating na ang oras na ikaw naman ang tatawagin ng may likha, huwag kang magdadalawang isip na gampanan ng anumang tungkuling nakaatang sa iyo. Wika ni Lolo Esau. Hanggang sa unti-unting napapikit ang binata at tuluyang nakatulog. Hindi na nito alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang ang binata na nasa loob na ito ng silid. Dali-dali naman itong lumabas at hinanap ang ama. Nagulat naman si Tatay Sitong dahil bigla na lang sumulpot si Buho sa harapan habang nagpapasa ng dyaryo. Ano ka ba namang bata ka? Bakit bigla ka na lang sumusulpot? May problema na naman ba? Tanong ni Tatay Sitong. Wala naman po, tay. Teka, paano po ako nakarating dito? Diba naroon tayo kila... Natigil ito nang sumubat ang ama. Ano bang sinasabi mong bata ka? Hindi naman tayo umalis dito sa bahay eh. Tugon ni Tatay Sitong. Laking pagtataka ng pinata dahil ang pagkakatanda niya. Ang ama mismo ang nagdala sa kanya sa lugar ng lolo. Pero tay, hindi po ako maaaring magkamali eh. Yung ibon po, nasa na? Di ba yun yung sadya natin sa lugar ni Lolo? Wika ni Buho. Hanggang sa tumayo si Tatay Sitong at muling nagsalita. Hindi nga tayo umalis sa bahay natin. Ang lolo mo ang pumunta dito. Bakit? Ano pang nangyari? Tanong ni Tatay Sitong. Ipinaliwanag ng binata ang lahat.
Sinabi ng ama na ganoon ang nararamdaman ng lahat ng taong ginagamot ng lolo. Kakaibang kapayapaan ang nararanasan ng mga ito na tila napupunta sa ibang mundo. Hindi tay, hindi po ako nagkakamali. Natatandaan ko pa nga po ang daan papunta sa lugar ni Lolo Esau. Kahit ngayon mismo, pwede ko kayong dalhin doon. Hindi po ako nananaginip. Tugon ni Buho. Pakiramdam ng binata nagsisinungaling sa kanya si Tatay Sitong. Dali-dali lumabas ng tahanan si Buho at tumakbo papunta sa direksyon papunta sa bundok. Gabi na ng mga sandaling yun, kaya medyo nahirapan ng binata na tukuyin ang daanan at sa kasamaang palad ay naligaw ito. Halos mapuno ng galos ang katawan ni Buho dahil sa matatalas na mga tinik na nagkalat sa lugar. Nasa kalagitnaan siya ng madilim na kagubatan at ang tanging maririnig lang ay mga huni ng kuliglig at mga kulisap. Wala din itong dalang sulo, kaya ang ilaw lamang niya ng mga sandaling yun ay liwanag ng buwan pati na din ng mga alitaptap. Naupo si Buho sa lupa at pinakiramdaman ng paligid. Hindi nito matanggap sa sarili na nagsisinungaling ang ama tungkol sa nangyari. Ilang sandali pa ang nakalipas. Biglang nagsipag-alisa ng mga alitaptap. Napatayo si Buho dahil nakarinig siya ng malakas na angin na tila nagmumulas sa malaking nilalang. Nakaamoy din ito ng malakas na amoy ng sinindihang tabako. Kaya naman nagsimula ng matakot ang binata. Hanggang sa nakaramdam siya ng mahinang pagyanig. Kasabay na mga yabag ng paa na tila papalapit sa kanya. Biglang tumayo ang balahibo nito sa batok nang marinig ang napakalaking boses ng nilalang. Anong ginagawa ng munting tao dito sa aking teritoryo? Ang lakas naman ng loob mong pumasok dito. Wika ng kapre. Napaatras si Buho habang umiiyak. Lalo na nang makita ang nagbabagang mga mata ng napakalaking tao. Hindi na malaya ng binatang nakapasok pala siya sa teritoryo ng kapre. Hindi ko po alam. Hindi ko na po alam na kayo po ang may-ari ng lugar na ito. Pasensya na po. Naliligaw kasi ako. Tugon ni Buho. Halos maihina ito sa salawal dahil sa sobrang takot. Naliligaw? Saan ba ang punta mo? Teka, huwag kang matakot sa akin dahil hindi naman ako nangangain ng tao. Maliban na lang kung meron kang masamang tangka sa akin. Muling wika ng kapre. Wala po. Ang totoo, papunta po ako sa lugar ng lolo ko. Kung maaari po sana, pakituro naman po sa akin ang daan papunta doon. Tugon ni Buho. Naupo ang kapre sa harapan ni Buho at hinithit ang napakalaking tabako. Alam mo bang ang lugar na ito ay napakadelikado para sa mga taong kagaya mo? Sabihin mo sa akin, ano ang pangalan ng lolo mo? Tanong ng kapre. Esau po ang pangalan ng lolo ko. Tugon ni Buho. Pagkasabi ni Buho ng pangalan ng lolo, biglang napatayo ang kapre at nakita ng binata ang pagkagulat ng nilalang. Anong sabi mo? Si Esau ang lolo mo? Si Tandang Esau? Niloloko mo ba ako? Tanong ng kapre. Akmang hahambalusin na sana nito ang binata na may biglang nagsalita. Itigil mo yan kung ayaw mong parusahan kita. Wika ng tinig. Napalingon ang kapre sa likuran at nakitang nakatayo si Tandang Esau. Paumanhin po, Tandang Esau. Hindi ko po alam
Inakala ko pong nagsisinungaling lang ang binatang ito. Akala ko ginagamit niya ang pangalan niyo para makapasok sa domenyo. Tugon ng kapre. Biglang tinaas ng matanda ang tungkod at napaluhod ang napakalaking nilalang. Hindi ka ba nag-iisip? Alam mong mga kadugo ko lang ang maaaring makapasok sa lugar ko. At ang batang yan, siya ang apo kong si Buho. Wika ni Lolo Esau. Muling humingi ng kapatawaran ng kapre at kaagad ding umalis. Laking pagtataka ng matanda kung paano ito nakarating sa lugar. Dahil nawawala ang mga alaala ng lahat ng nakarating doon sa oras na makalabas sila. Pero nagawang maalala ni Buho ang daan pabalik. Lolo Esau, salamat po at dumating kayo. Pinuntahan ko po kayo dito dahil sabi ni tatay, hindi daw po totoo ang nangyari na pagbuhay niyo sa ibon. Pero hindi po ako naniniwala sa kanya eh. Alam ko pong totoo lahat ng mga nangyari. At gusto ko po yung patunayan sa kanya. Wika ni Buho habang nakayakap sa lolo. Wala kang dapat patunayan sa kanya, Buho. Alam ng tatay mo na mangyayari ang araw na ito. Halika, doon tayo mag-usap sa kubo at ipapakita ko sa iyo. Tugon ng matanda. Naglakad ang dalawa papunta sa kaloob-looban ng gubat. At muli nakarating si Buho sa lugar ng lolo. Ano po bang ipapakita niyo sa akin, lolo? Hindi na ituloy ni Buho ang sasabihin. Nakita niyang nakatayo ang ama sa mismong tapat ng kubo ng matanda. Pasensya ka na anak kung sa tingin mo nagsinungaling ako. Gusto ko lang din mapatunayan ang sinasabi ng lolo mo na ikaw ang magmamana ng kakayanan niya. Mukhang hindi nga siya nagkamali. Dahil sa lahat kayong magpipinsa na dinala ng lolo mo dito, ikaw lang ang nakaalala ng daan pabalik. Wika ni Tatay Sitong. Tama ang tatay mo. Ito ay isa sa mga pagsubok na dapat pagdaanan ng taong magiging tagapagmana ko. At pumasa ka, Buho. Dagdag ni Tandang Esau. Pero lolo, hindi ko naman po ginusto ang ganitong buhay eh. Nais ko lang din po ng simple. Pero tinatandaan ko din po ang sinabi mo sa akin na kahit anong gawin kong pag-iwas, hindi ko po maitatanggi ang kapalaran ko. Wika ni Buho. At simula ng araw na yon, tinanggap ng buo ni Buho ang pagiging manggagamot. Maliban sa tungkuling ito, naging tagapagmana din siya ni Lolo Esau at naging ermitanyo. Sa paglipas ng panahon, walang nakakaalam kung saan pumunta ang matanda. Ayon sa mga natitirang kamag-anak ni Lolo Esau, namatay na ito. Pero wala namang makapagturo ng eksaktong pinaglibingan sa matanda. May iilang nakapagsabi na patuloy pa din nilang nakikita ang misteryosong matanda. Samantalang si Buho naman, nagkaroon na ng sariling pamilya at pinagpatuloy ang sinimula ng angkan. Pinili nitong ilihim sa lahat ang lugar na pinaglalagian ni Lolo Esau dahil pinamumugaran ito ng mga elemento. Ayaw ni Buho na magambala ang katahimikan ng lugar. Sa pamamagitan ng mga aral na natutunan kay Lolo Esau, tuluyan niyang sinara ang lagusan papunta doon. Nang sa ganon ay wala nang ibang makapasok. Paminsan-minsan dumadalaw pa din siya sa lugar bilang pag-alala sa lahat ng mga itinuro ng lolo. Hindi nito makakalimutan ang mga bagay na ipinamulat ng matanda. Lalo na ang respeto sa mga nilalang na hindi nakikita. Kagaya ni Lolo Esau, kinagiliwan din ng mga elemento si Buho. Dahil dito, naging mahusay din siyang manggagamot. Isang sikat na tao ang pinagaling niya na magpasa hanggang ngayon. Masasabi na saksing buhay sa kakaibang kapangyarihan ni Buho. At may isa pang tao na makakapagpatunay ng kakaibang kakayanan ng binata.
Ito ay ang kasalukuyang gobernador ng probinsya. Halos hindi na ito makakilos ng dinala sa binata. Pero nang ginamot niya ito, tila pinahid lang ang lahat ng nararamdaman at tumayo mula sa kinauupuang wheelchair. Naisipaalam ng politiko ang himalang nangyari sa kanya, pero tumanggi si Buho. Inirespeto naman ng gobernador ang desisyon. At bilang gantimpala, pinagkalooban ito ng bahay at lupa si Buho na ginamit ng binata para maging lugar ng pagdadausan ng panggagamot. Sa kasalukuyan, patuloy pa din ang gagamot si Buho at sa bawat pasyenteng dumadaan, pinapaunawa nito ang kahalagahan ng respeto, kagaya ng ginawa ng kanyang guro at lolo, si Tandang Esao.